na actually ay na ano natin, nakarating sa atin na information, ito daw ang mga sangkot dito ay tao ni Venier Bakiran. Kung matatandaan ninyo, in 2017, itong Venier Bakiran na ito ay kasama to sa privilege speech ni Ping Lacson, na ito ay isang bagman, kumukolekta ng mga tara, di ba? 2017 and 2019. Okay? So, kumukolekta ng tara itong Venier Bakiran na ito. At hindi lang yun, mga kababayan, ito rin siya ay sinomon pinatawag dito sa sinapina ng Congress noong January 2023. Itong Bakiran na ito, kasama dito yung Michael Ma, di ba? Si Michael Ma, yan yung in-appoint ni Lisa Tanas na Special Envoy to China. Ayan, yung Lu Jinang, Andrew Chang, Beverly Perez, Aaron Nukum, ito kasama din dito sa paper na ito, dun sa subpoena na yon, Manuel Tan, Leia Cruz, John Diamante, Lo Shanim, and Jerry Teves, and also nga, ito nga yung Venier Bakiran, di ba? So, paulit-ulit na lang itong pangalan na ito. Ang involvement nila paulit-ulit. And even sa book ni Attorney Vic Rodriguez, nandito, okay? Nandito yung mga smugglers. Alright? So, yung mga hindi pa nakakuha, just go. So, now what, mga kababayan? Okay? Si Bakiran ay nire-appoint ni Bangag Jr. Napangalanan at lahat-lahat ng bagman. Imagine mo, Ping Lacson, di ba? Senador. Pero hindi umubra, Mr. Lacson, ang iyong expose dito sa bangag na gobyernong ito. Dahil noong June 25, 2023 last year, ay inappoint ni Bangag Jr. as Deputy Commissioner of the Bureau of Customs ulit itong si Bakiran na pinangalan ng bagman ni Lacson, then pinatawag doon sa Senate hearing dito sa House of Representatives, okay, o doon sa mga legislators. Ngayon, hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, noong January 2023, kasi nga yung sangkot nga si Michael Ma, hindi nga naudlot nga yun, dahil pinigilan nga ni Marcos Jr., ni Romualdez, at ni Zubiri, di ba, yung may legislative agenda nila, remember that? I think nandito yung kanilang mga picture. I hope, yung legislative agenda na, anyway, nakita nyo na yun. But ganun pa man, hindi natuloy. Kaya nga dito mo talaga makikita, talamak na mga kababayan ang gobyernong bangag. Sabi ko nga, ito authenticated na si Marcos Jr. ay talagang bangag to the bone. Right? So this one, itong letter na hawak natin, mainit-init pa to mga palangga, mainit-init. Basahin natin. Ito ay in-address actually sa Bureau of Customs, PIDEA, ayan, temo. PIDEA, BOC Cares, ayan, may BOC Cares pa raw, di ba? They care really. They care the smugglers. Kaya tama yun. Dapat smuggler cares ito. Ito ang sabi dito, ayan, intelligent group. Babasahin ko to isa-isa para malaman ninyo. Intelligence Group 16, Intelligence Group, ayan, MinCDO, Ombudsman. Okay, nakarating na ito sa Ombudsman. Ayan, ang dami, halos lahat ng department, PAB, Ombudsman, then PACE, okay, at op.gov.ph. Alright, Malacanang, nakarating na kay Bangag ang email na ito. Nakarating kay Escudero, nakarating kay Jinggoy Estrada, nakarating kay, sino to? Tol Senate. Sino si Tol? Tolentino. Okay? Nakarating kay Tol Senate, ay kay Tolentino, nakarating kay Coco Pimentel, nakarating kay Sonny Angara, nakarating kay Binay, Nancy Binay, nakarating din kay Cayetano. Alright? Nakarating din ito kay
I think they are the members of yung Committee on Drugs and Public Safety. Okay? Nakarating ito kay sino to? Senador Bato de la Rosa. Nakarating kay Senator Bongo. Alright? Nakarating kay Bongo, nakarating kay Risa Ontiveros, nakarating din kay Amy Marcos. So dahil sila yung Committee on Drugs. Ngayon mga kababayan, bakit ko binasa isa-isa? Kasi August 5 pa ito. Anong petsa na ngayon? It's August 14. 14 na, di ba? So nakarating to sa mga senador na ito, pero tahimik sila. Kaya yung concern, yung puting ahas natin, kaya pinorward kay Maharlika para malaman ninyo na walang ginagawa etong mga itong mga senador na ito na supposedly sila ang magtutok o mag-conduct nitong mga investigation, hindi yung kaletsyahan lang ng mga investigation yung mga ginagawa nila, di ba? So ngayon, mga palangga, okay, lagyan natin ng konting forma. Lagyan natin ng konting forma. Okay, ngayon mga kababayan. Sabi sa sulat, Dear Customs, PIDEA, and Senate, I am writing to inform you of a container ship currently in the port holding over 1,000 kilograms. Okay? Mahigit 1,000 kilo ng illegal na asin. Okay? Na tinitira ng mga mahilig magtira ng bato. Diba? Asin, bato. You know that, right? Ang sabi dito, which has been awaiting customs clearance for the past 2 weeks. Okay? So, yung kargamento na ito, itong shipment na ito, may nilalamang 1,000 mahigit na illegal na asin at nakatenga lang doon. Ang sabi sa sulat, it is imperative that all containers due for clearance are thoroughly inspected for illegal na asin, okay? Or bato, including the use of customs and PIDEA dogs. The shipment in question is believed to be sent by the same parties responsible for the illegal na asin found floating in the sea. Remember yung palutang-lutang na illegal? Related ito, konektado daw ito. Sabi dito sa sulat, the container is likely sent from Myanmar or most probably Malaysia. Containers from these countries need to be meticulously checked. Okay? There are listen to this. There are 2 individuals involved in assisting Chinese drug lords in clearing these shipments. So, ibig sabihin ay Chinese na asin lord ang involved dito. Sabi sa sulat, who have been aiding the clearance of illegal na asin container for the past 6 months. Okay? Sabi dito, list the names. By the way, ito pala yung picture ng Shab-Shab. Ayan o. Ito po ay may attachment. 3 attachment, pictures ng dalawang involved according to the letter. Pero ipakita muna natin itong na to. Alright? Wala. Okay? Pakita muna natin ito mga kababayan. So nakita nyo yan? Ayan yung illegal na asin na nakita nila sa container van, sa container van na nakatengge lang waiting for clearing. May plano kasi sila dyan. Kasi later on, mamaya, pag-usapan natin yung abandonment. I-abandon ko mamaya. Pero tapusin muna natin. Sabi dito, there are 2 individuals na involved na nag-a-assiste at tumutulong sa Chinese asin lords dito para tong shipment na to, para ma-clear. Alright? Ngayon, ma-clear yung clearance para makalusot nga. Okay? List the names of any known details of the individuals. So, yung pangalan nila, ito. Kaya nga dapat imbestigahan ito kasi nakalagay yung pangalan nila. Ang pangalan na nakasulat dito, based on this letter na sinend sa atin, mga kababayan, baka kilala nyo to, ay certain Julian Cuevas Perez. Actually, hindi ko alam
kung ito ba tong Julian Cuevas Perez na ito yung nakikita ko may mga kasamang artista at may mga pictures actually na bago ko nag-vlog, kinumpile ko na yung mga litrato nito. But we have to make sure na yung nakapangalan dito ay siya yun. Alright? So ngayon mga kababayan, meron din picture na Julian Cuevas Perez na nandoon, hindi ko lang alam kung ano ang mission niya, kasama niya si Bangag Jr. Okay? Sabi ni Trollbuster, Romeo Alam Rosales, codename RR. Naku, mukhang may alam si Palanggang Trollbuster talaga. So ngayon, eto. Sino daw, hindi sino daw. According to this letter, si Julian Cuevas Perez ay close friend ni Ferdinand Alexander Araneta Marcos. Okay? Iyon. So actually may nakalagay na attachment dito, but later na lang natin ipapakita. Kasi nga, the reason why sinasabi natin sa taong bayan, kasi nga na-receive na ito ng mga senador. Na-receive na rin ng Office of the Bangag President. Na-receive na ng Ombudsman, ng PDEA. Pero tahimik silang lahat. Kaya binigay sa atin, dahil according to our source, dahil daw kaibigan ng mga Marcos, ng mga Bangag, itong isang nasasangkot dito. Okay? Itong Cuevas Perez. Okay? Based on this letter. Ngayon, mga kababayan, sino pa? Itong si Crisanto B. Brescia. Siya ay Administrative Officer ng Port of Manila. So, ibig sabihin, itong si Brescia, itong Crisanto Brescia, na-research ko na rin siya, ay konektado pa rin siya. Nandiyan dyan sa Bureau of Customs. Sabi dito, both of these individuals have been receiving bribes in the past 6 months to help get pulboronic, okay? To help get the pinagbabawal na asin at yung pulboron pa into the country. A simple investigation as to their financials and their lifestyle for the past 6 months will show heavy money, savings, and spending. So, ipinakikiusap ng whistleblower, ng informer na imbestigahan yung lifestyle ng mga nabanggit na, na kaibigan ni Marcos Jr. at ni Sandro, kasi nga, according to my source, na talagang ang padrino daw nitong dalawang ito, based on the information na natanggap natin, ay ginagamit daw nila yung pangalan ni Sandro at yung mga, connection. So, may nakakilala ba dito sa mga nabanggit nitong individual? So, now, alright, sabi dito, photo attached is, yun nga, pinakita ko sa kanya, from last month's shipment, which can be verified by matching the color of this particular illegal na asin and the illegal na asin caught by PNP in Manila in previous month. Alright? So again, ito po ay legal, ito po ay nakarating na, ayan, nakarating na ito sa gobyerno. Pero bakit tahimik? Bakit ayaw impaimbestigahan para ma-clear kung yung bang mga nabanggit na mga tarpulano ay totoo na sila ay what? Sila ay sangkot o sila ba talaga ay nagtatanggap ng bribe? Kasi, mga kababayan, hanggang ngayon, anong petsa na? 'Di ba? August 14, and it's 10 days na. Although they have 15 days, 'di ba? 15 days to answer. Pero kaya binibigay sa atin tong information na 'yon para imbestigahan itong dalawang ito na nabanggit na mga pangalan na nandiyan yung isa sa Bureau of Customs, si Brescio, at itong si Cuevas. Ngayon napag-alaman natin, based sa ating pagsasaliksik mga kababayan, according to yung sa internet information, itong Cuevas ay shooter. Okay? Nagbabaril daw ito siya, yung sport lang na bang, bang, bang. Then, ito daw talaga ay malapit dito sa Marcos family na ito at kay, sa mga Bangag family. Kaya nga ang sabi dito ng information, kaya ba nila ayaw aksyonan? Kasi wala silang balls? Kasi nga, kaibigan,
kaibigan ni Bangag Jr., kaibigan ni Sandro. Kaya nga nakakalungkot dahil nakasisi naman yung lahat ng miyembro ng committee kung saan dapat, yung Committee on Drugs, na kung saan dapat ay tinatalakay nila o sinasaliksik nila ito yung dapat tinututukan nila, i-lifestyle check nila, pero tikom ang bibig ng mga Jotang Genemes. Alright? Tikom ang kanilang bibig, mga kababayan. Ngayon, mga palangga, so, patuloy, okay, nire-appoint ni Bangag yung mga sangkot. Kasi napag-alaman natin, itong dalawang taong ito ay nagkakaroon sila ng awayan sa loob. Itong Cuevas at saka Brescio, yung binanggit kanina ni Trollbuster, naku, mukhang may alam ito, at itong si Aaron Newcomb, na kung saan pinangalanan din ng Congress na pinapatawag siya dun sa sinopina, kaso lang hinarang ni Bangag Jr., kasama din itong pangalan na ito. Pero yung certain Rosales, itong Alan Rosales na binanggit mo dyan kanina palangga, ito ay empleyado din ito, empleyado ng Bureau of Customs. Okay? Si Cuevas daw, ito ay hindi siya empleyado ng Customs. So, siya ay kaibigan ni Sandro at ng mga Marcos. Si Brescio at si Brescio is employed, pero ito daw dalawa ay partner in crime according to, partner dito sa mga ganitong transaction according to our informant. Then, itong Rosales at saka Newcomb, okay? Ito din daw ay magka-partner sa kanilang mga transaksyones. So, nagkaroon pala ng inggitan o pag-aaway sa loob dahil dito sa mga shipment na ito. So, Cuevas Brescio versus Rosales Newcomb, pero iisa din ang boss nila. Okay? Ang boss nila si Venier Baquira na nira-appoint ni Bangag Jr. na pinangalanan ni Ping Lacson, Senator Ping Lacson, na ito ay bagman at tumatanggap ng tara. Kaya nga nakakalungkot mga kababayan, kasi itong Baquira na ito, mga tao din daw niya itong lahat ng itong apat na ito, based sa info na nakuha natin, kaya nga dapat talaga imbestigahan ito ng dapat imbestigahan o huliin na kaagad, di ba? Kasi nandiyan pa ang shipment na yun nakatenga. Okay? Nag-aantay pa sila ng what? May gagawin silang, ikukunin nila yan mamaya. So, pero gusto ko lang i-emphasize sa inyo, mga kababayan, na win-win dito si Baquiran. Kung itong mga taong ito, kung ito ay totoo, let's say na-imbestigahan natin, itong apat na ito ay mga tao niya, nag-aaway-away dahil yung isa gusto makalamang sa mga shipment, tapos ay yung dalawa, ganon. Si Baquiran, maganda yung laro niya. Kung kahit maggugurguran itong apat na ito, win-win pa rin siya kasi mag-i-endorse pa, mag-i-intriga pa, intriga. Iba pala yung intriga. Mag-i-intriga man, di atay. So, mag-i-intriga. Tapos mga bells ko. So, mag-i-intriga pa rin ng whatever, kung ano yung mga napag-usapan nilang presyo. Yun ang nakuha natin, mga kababayan. Tapos, ito daw, itong Cuevas na ito ay talagang, actually, based sa nakuha kong mga pagsasaliksik, ito ay inaanak ni Noynoy. So kung titignan natin, kung ito ay may katotohanan, kasi binasa lang naman natin yung letter na ito, na may hawak na nga ang Congress, ang Office of the Bangag President, the Ombudsman, kung ito ay may katotohanan lahat ito, tapos kung ito ay inaanak ni Noynoy at pamangkin ba or apo ito ng certain Justice Cuevas, so, kaya dapat pa-imbestigahan talaga para masusog itong mga taong ito kung talagang may kinalaman sila dito. Dahil sila ay sinulat ng concerned citizen, I believe itong sumulat nito, taga Bureau of Customs din, hindi makaporma, hindi makagalaw doon dahil pinamumunuan ng mga smugglers katulad ni Bienvenido Rubio at ni Baquira na yan naman ay pinangalanan mismo doon sa noong 2017, di ba? Doon sa privilege 2019 ni Ping Lacson. Pero tignan mo si Rubio, in-appoint. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang mga bangag ang i-appoint ni Marcos Jr. Pating dating may bahid ng pangawat. Kasi ang gusto nila ay magaling magnakaw para ibigay ng ibigay sa ang party nila. Ang iparty ni Lisa at ni Bangag. Kaya nakakalungkot
ang buhay ninyo dyan sa Pilipinas na nabubudol kayo. Okay? So, napag-alaman natin mga kababayan, okay, itong mga involved na ito ay talagang may mga connect sa mga like justice. Imagine, inaanak daw ito ni Noynoy at ni Ochoa. At alam naman ninyo na si Ochoa nandyan lang si dating Executive Ochoa, okay? Nandyan lang sa kipay ni Lisa nakadikit. Okay? Nandyan lang lagi at nakita nyo naman si Ochoa ay isa siyang, based dun sa testimonya ni Agent Morales, si Ochoa ay pumigil ng pag-raid kay Bangag Jr. nung time nung siya ay bangag na bangag nung March 10 based on the confidential informant. So nakita niyo yung pagkakonek-konek. So no wonder, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas hanggat pinapayagan ninyo na ang namumuno sa inyo ay mga bangag. So can you believe that, mga kababayan? August 4, okay? August 4 ito, pinadala, August 5 actually. August 5 pinadala itong letter niya ito sa mga kinauukulan na dapat ay bigyan nila ng aksyon. Lahat, senador, di ba? Kasi mga palangga, napag-alaman natin na mayroon palang rulings o may batas pala na kapag ang isang shipment, okay, ay inabandona ng certain number of days, okay, ang gagawin pala niyan, ipapasa ng, ang gagawin ng customs, i-declare niya ng abandoned shipment. Diba? So once na na-declare nila ng inabandon na yan, mga kababayan, within certain days, so ano ang mangyayari? Ang gagawin nila, ita-transfer nila yan daw sa container yard kung saan nandoon yung mga abandoned shipments. Okay? So, ang gagawin yan, mga palangga, kaya nila ita-transfer yan para what? Para i-examine na ang mga examiners, yun yung mga nagsisniff ng yung mga aso, di ba? Yung mga canine dogs, yun. Ipapacheck nila yung mga shipment na yun. So, ngayon, bago pa, mga kababayan, napag-alaman natin, bago pa i-examine ng mga examiners at mga sniffing dogs or canine, ang gagawin ng mga tiwali, which is ayon sa ating source, kasabwat din ang Bureau of Customs Head at lahat ng mga tiwali, so nanakawin nila sa gabi yung pulburon man yan or illegal na asin. Nakita ninyo? Kaya strategy ito, kaya ito'y sumulat dito nga, hindi sa akin, sinulat nila yung mga kinauukulan na eto na imbestigahan nila kasi eto yung kalakaran. Kunwari, i-declare nila ng abandon, mga palangga. Pero sa totoo lang, ang mga nakalagay palang mga consignee dyan ay mga bogus. Sinasadya nila talaga yon para walang mahabol, para walang malinis, walang mahabol, walang matrace kung sino yung mga consignee na yon. Pero strategy pala talaga dahil mismo ang nag-a-advise sa kanila to do that ay ang Bureau of Customs at ang mga tiwali. No wonder, Rubio is pinangalanan na Kawatan. Bakiran, pinangalanan na Bagman, no less than the former Senator Ping Lacson. Ayan, documented lahat yan. Yung mga binabanggit natin mga pangalan dito, di ba, Bakiran, lahat, maliban dito, bago itong mga binanggit natin, ay they're really involved in smuggling, not only in illegal na asin o bato, kundi sa mga sibuyas at iba pang mga kargamentos. So, ang ginagawa nila, talagang sinasadya na lang i-abandon ito palangga para dadalhin nga daw dun sa yard na yon. So, pag gabi, nanakawin nila. Kung sino yung magnanakaw, hindi sila pa rin. So, pag dinakaw nila, syempre, nanakaw na dahil itatransport na nila, ililipat nila sa ibang sasakyan, di ba? Malay mo, yung sasakyan palang nahuli dun sa Alitagtag. Pwede yun, di ba? Na hanggang ngayon, wala pa rin naman nangyayari doon. Pinotrektahan pa. So, pwedeng ganon. So, tatanggalin nila yung mga illegal na pulboronic or asin, transport nila. So, the next day, ready na sila. O, sige, mga examiner, examinin nyo na yan. Dali na yung mga asong taga-singot. Sila na lang yung nilapan ng mga aso dyan, di ba? But ganon pa man, so clear na. Wala na yung good items. Okay? Wala na yung illegal na good items.
Kasi yung natitira na lang yun, kung ano yung dineclare talaga. Let's say, kung ang dineclare doon is mga used clothing or something. Pero yung gitna na 1,000 kilograms or more ay kinuha na from the backyard. Okay? From the abandoned backyard. So ngayon, nakikita niyo mga palangga, ang mga kawatan, talagang yan ang kanilang ginagawa dyan sa customs. Kasi once daw na madala na yung mga shipment na yan, dito sa backyard na yan, o abandoned backyard, absuelto na siya dun sa custom zone na tinatawag. Di ba? Madali na lang talaga nila dudukutin. Kaya madali din ang pagta-transfer nila sa kanilang mga warehouse somewhere. Pwede, ang iba daw nilang warehouse ay sa Bulacan. Okay? So from that abandoned yard, talagang malaya na silang nanakawin, tinitira nila sa gabi. At what do you expect, mga kababayan? Magkakasabwat sila. See? Nakita nyo kung ano yung laro na mga yan? So pag in-examine nila yan, mga palangga, so i-inventaryo ng mga taga-customs. Yung iba siguro matitino, hindi sa walang kamalay-malay. Alam nila pero wala silang magawa. So inventaryo yung abandoned shipment. 3 tsinelas. Kunyari, isang kahon na gatas. Mga ganon. So clear na, when I say clear, wala na yung illegal na polvoroni. Di ba? Ang galing. So kung ano na lang yung dineclare talaga, nandoon yun, intact yun. Pero yung undeclared na polvoron or illegal na asin ay what? Wala na. So, di ba? So ngayon, babayaran na lang kung ano yung, babayaran na lang ng magki-claim, whatever amount yung taxes. Di ba? Barya lang yun, yung taxes na yun. Kasi nakuha na yung juice. Na-extract na yung illegal na epektus. So, ang tumitira daw dyan, mga kababayan, when I say tumitira, ang kumakana, ano ang Department ng Customs? Auction and Cargo Disposal Division. Sila ang kinasasabwat ng Bureau of Customs Head at lahat ng mga tiwali, itong Auction and Cargo Disposal Division. Pero alam na nila yan kasi tinimbrehan na sila ng head. Okay, ha? Auction and Cargo Disposal Division, o Juan Pedro. Okay, itong gabing ito, kukunin at transport na natin yan. Para bukas, pag kinlear na yan, okay, ng mga examiner at mga canine dogs, wala na siyang maaamoy kasi tinakas na nila nung gabi pa lang. So, definitely, magkakasabwat sila. Meaning, ang pulburon na transport na. So, kung ano na lang yung mga items na talagang dineclare, sabi ko nga kanat, tsinelas, gatas, o kung ano pa man, electronics, whatsoever, so wala na. Clear na. Wala nang maamoy yung aso kasi wala na natakas na. Nakita niyo kung gaano, mga kababayan, kung gaano kalupit ang pinagdadaanan ng ating mga palangga. Nakita ninyo, kayo mga palangga, kayong mga kababayan, nakikita ninyo kung gaano kayo babuyin, gaano kayo pahirapan nitong gobyernong ito. Okay? Kaya dapat talaga ito ay ang sulat na ito ay mag-open sila ng investigation, okay? Para imbitahan itong 2 panibagong taong mga nakasulat dito kung sila ba ay involved dito sa pagbabayad sa kanila ng bribe ng mga Chinese lords or illegal na asin. Okay? You know what I mean. So mga walang konsensya itong mga walang hiyang ito. Nakita nyo kung gaano kahirap ang bayan ninyo. At ang inuugnay dito, mga kamag-anak ay mga kakilala ng First Bangag family. Gulf Steward, thank you. Okay. Gulf Steward, harang po ma'am. Ano harang? Nagkamali ba ako? Okay. Now what? Scripted investigation, sabi ni Mario Antonio. Kaya lakas ang loob ng mga sindikato dahil may protector, sabi ni Efren. Kaya nga harangness. Okay. Wag na sana dumami ang lahi nila, sabi ni Turquoise Blue. So again, kaya natin pinapasa to sa inyo, ini-inform ko kayo. Sabi ko nga, ang alindog ko na nakataya dito. Tangay na binabangga natin mga bangag, mga polvoron lord, asin lord, lahat na ng masasamang
elemento ay kinabangga natin. Sa ngalan ng katotohanan, pinapaintindi ko sa inyo na ito po ay meron ng kopya, itong tinatawag ninyong mga legistrators. Senator Bato, Senator Bongo, Robin Padilla, kayong tatlo. Okay? Kailangan yung magsalita dito kasi kayo dapat ang kakampi dyan ng bayan dahil yung iba, wala ka nang i-expect dito sa iba. Sa ibang mga senador, kasi mukhang nasungal-ngalan tong mga ito. Si Escudero. So, si Estrada, nabanggit ko na naman to lahat. So, ano ang punto de vista ni sender ng letter na ito at ni Maharlika? Na mga kababayan, lingid sa inyong kaalaman, nandito na ang report, nandyan na, sinalampak na sa kanila, nasa ombudsman, nasa office of the Bangag President, wala pa ring aksyon. You military, you policemen, di ba? Kayo lahat, di ba? Numpa kayo sa ngalan ng bayan. Ito ang mga taong sinisilbihan ninyo. Walang ginagawa. Kailangan imbestigahan ito, mga nabanggit itong mga taong ito, para din ma-clear nila yung sarili nila kung sila ba talaga ay walang kinalaman kasi sinulat yung kanilang pangalan dito. At based sa aking pananaliksik, itong mga taong to, totoo na may pumunta sa Malacanang, may mga litrato kasama si yung Bangag President. At sabi nga dito sa letter na to, ano bang kinalaman ko dito? Hindi ko nga kilala to mga taong ito. Binigyan lang ako ng letter para i-inform kayo na wala pong ginagawa yung inyong mga mambubutas ng batas o mga legistrators. How sad being a Filipino. Then, magsalita kayo, proud to be Filipino. Recently, nagtawa-tawa ang mga bangag dyan, tinanggap yung mga yung mga Olympians. Alam mo, dun sa, maisingit ko lang muli, dun sa mother ni Yulo, buti na lang, Madam Palangga, na hindi ka nakasama doon, kasama yung anak mo. Kasi hindi nakaka-proud. Hindi, Madam, Mrs. Yulo, hindi nakaka-proud na makipag-shake hands sa mga kawatan, mga bangag, pulboronic na presidente. Authenticated yan. Authenticated pulboronic ang presidente. Kaya ako nanay ni Yulo, okay lang yun kasi ayoko makipaghalubilo sa mga bangag. But ano yung punto de vista ko dito, mga kababayan? You have to act now. Imagine mo, ayaw nilang imbestigahan ito. And this is multi-billion, baka trillion pa. Ang mga sangkot na, well, not only that, nakakasira sa lipunan, nakakasira sa utak ng mga bata, nakakasira ng ekonomiya, nakakasira ng lahat ng health, ng pamilya. And now, these legistrators, etong mga mambubutas ng bulsa ng bayan o kaba ng bayan, sinisingled out si Inday Sara, si President Inday, si Vice President Inday Sara, I hope na maging president ka, na iniimbestigahan, hinahanapan ng butas at maghahanap ng fake witness. Nagkamali ba ako sa inyo? Ayan. Iimbestigahan ang, again, pinag-usapan natin kaninang umaga na nagluto-luto tayo, na sinisingle out si Inday. At we're talking how much here? Yung ginigiit pa nila na 125 million na confidential funds spent for 11 days, it's BS. Ito ang pinakamalaking problema ng lipunan. Pulburon. Illegal na asin. Dahil dito inaaratay ang buhay ng inyong mga anak. UOFW. Nag-aalala kayo dahil nandyan kayo sa ibang bansa. Diba? Ang mga anak ninyo ay nakakabili ng 3-5 na illegal na bato o asin. Kasi sino ang promotor? Ang bangag na gobyerno. Sobrang sisirain ang buhay ninyo, mga kababayan. Maliban pa dito na si Sandro ay pinangalanan, okay? Sinabi ni Cathy na 2 sa anak, pero sabi ko nga kanina, may nagsabi sa akin, doon sa interview ko kay Doc Lorraine at saka kay Attorney Mark Busanto, mga palangga, na buong pamilya ni Bangag ay tumitira ng illegal na bulburon. Kaya no wonder kung ito talaga ay bubusisiin ng mga mambubutas ng batas
O well, let's say, mag-pretend tayo. Maglaro tayo ng ano tawag dito, magpanggap-panggapan tayo na kunyari matino ang mga Judas. Susog lahat to. I-lifestyle check mo lang to mga to eh. Titignan mo lang ang kanilang mga account. Titignan mo lang kung you are really good in investigating. Ako, kahit hindi ako police, okay? Kaya kong imbestigahan to. Kaya kong ipasuka lahat sa kanila ang mga ninakaw nila sa kaba ng bahay. Lalo ka na Marcos Bangag Jr. Papasuka ko ng buong buo sa'yo, ninakaw mo. At yung mga tinira mong pulburon. At sana, dumating yung point, sabi ko nga, the same sentiment with Miss Cathy Binag. I hope ma-interview ko siya. I'm looking forward to ma-interview ko later. Kasi may pag-uusapan kami. Na, wala akong pakialam kung sino ang maupo na pangalan. Ang mission ko lang, ang goal ko, at hinihingi ko sa Diyos. Hindi niyo ako naririnig na nagbe-versikulo 4:8 dito. But hinihingi ko sa Diyos. Kapag nawala na ang mga bangag na ito, bitay ang kaparusahan sa mga ito. Gurgur. Dapat i-expedite. Gurgur mula sa Bureau of Customs, gurgur sa Senado, gurgur sa Kongreso, gurgur sa lahat ng ahensya ng gobyerno, gurgur sa presidente mismo. Dahil sila ay sinisira ang inyong buhay, sinisira ang kinabukasan ng inyong mga anak, at pinababayaan nilang mamayagpag ang illegal na asin, illegal na pulburon sa bayan natin. So saan kayo tutungo? Nasa dilubyo na kayo mga palangga. Kaya dinadasal ko sa Diyos, I don't care kung sino ang maging presidente, as long as panagutin nyo itong lahat ng mga jutang ginemis na ito, lahat ng sumira ng buhay ng kabataan, lahat ng pulboronik, lahat ng asindero, okay? Lahat ng illegal na, you know that already. Okay? Smuggler, kidnapper, lalo na si Lisa. Kulang ang buhay ni Lisa para kabayaran, hindi sapat ang bitay sa kanya. Kidnapping sangkot, smuggling sangkot. Buong pamilya na, aside from pusher, protector. Pusher, user, protector, kidnapper, smuggler, all in one. Now, this is new thing. Senator Bato, I will forward this to you. Okay? Kung mag-hearing ka, magpakita ka ng balls mo palangga. Kung tinraidor ni Marcos Jr. ang bayan, tinraidor ang kanyang kaibigan, na sinabi nila sila ay magsisilbi sa bayan, tinraidor, unang tinraidor, Attorney Vic Rodriguez. Kaya ka ring traidorin. Umasa ka pa kasi na hindi pa papasukin yung ICC. Hindi ka kasi nakinig sa akin. Ang mga puputing ahas ko, A1. So you do something, Senator Bato, Robin Padilla, Senator Bongo, hindi lang sa ngalan ng Duterte, sa ngalan ng taong bayan, kasi kayo ang dapat dyan ay, what? Kayo ang magbabalanse. Kasi wala nang check and balance eh. Wala nang media na kumakampi sa taong bayan. Then you, nabigyan kayo ng mandato to speak up for the people. And what are you doing? Gusto nyo pipitigin ko yung mga itlog yung puti? Oh, kailangan pakusugin nyo yung itlog nyo. You know? Yung itlog dapat kusog. Oh. Now what? Sabi ni Bolt Jr., hair or nail or skin follicle test. Hair follicle test. Ngayon, mga kababayan, napakalungkot. I-echo nyo to. I-echo nyo ito na sangkot na naman ang pangalan dito ni Sandro Marcos. Sino naman maglalakas ang loob, di ba? Kung ito ay may katotohanan, ito mga taong ito, sino naman maglalakas ng loob na gumamit ng pangalan nila kung wala talagang basbas? At based doon sa mga pictures na na research ko, mga kababayan, ay talagang meron silang mga dwelling. May mga pagkakataon na talagang, nagsama-sama. Kaya now, Jingo Estrada, I challenge you, lahat kayo na mga nabanggit dito, si Ontiveros, hindi mo na maaasahan to. Okay? Eh, di ba? Anti-Marcos, tapos biglang tumahimik. Kasi ang gobyernong ito ay inaayon na ang mga makakaliwang grupo o mga rebelling NPA, mga terorista na mga yawa. Now, ito si Cayetano. Napakaingay nito dati. Ano sabi niya kay Marcos?
O, pati oras ko ninanakaw mo. O, tahimik. Ibig sabihin, mga kababayan, hindi talaga sila para sa inyo. Nakatimbre sa customs yan kay Rubio at Bakiran, sabi ni Trollbuster. Ayun na nga palangga, nakarating din sa akin. So ito, si Bakiran at saka si Rubio, pinangalan ng kawatan sa Bureau of Customs. At hindi ako nagpangalan yan, kundi si Ping Lacson. At nandiyan dyan yan sa inimbitahan ulit ng Congress. Pero pinigil ni Marcos Jr., nakakapagod, di ba, mga puki ng ina? Pero hindi tayo pwedeng mapagod kasi malapit na konting kembot na lang. Konting kembot na lang palangga, pasa saan ba't ipapagurgur natin sila gamit ang kapangyarihan ng batas. And I challenge these people, kung naririnig ninyo, pag dumating sa point na yon, hindi nyo pwedeng patakasin to. Panagutin nyo sa batas. At dapat ibalik ang kaparusahang gurguran. Dapat yan ang bago, Gurgur Bill. Diba? Gurgur Bill o Gurgur Act. Diba? Gitay. Sabi ko kulang ang mga buhay nito. Pati pamilya nilang nakikinabang dito, kulang dapat kasama sa gurgur yan. Kasi sila ay mga accessories of the crime. At lumalapang sila gamit ang pera ng bayan, gamit ang mga natatanggap nila sa bribe from the pulboronic and the salt. You know what I mean? So mga kababayan, again, every day hindi ako mapapagod sa inyo na magsabi, you have to get out from your house, speak up. So i-challenge itong mga nabanggit na mga senador. Alright? Ipopost ko to doon sa ebidensya. Wait a minute. Yeah. I will post this sa Facebook. Abangan niyo para may kopya kayo, okay? I will post this. Abangan niyo to, pati itong mga, ito. Papost natin to para pwede niyong i-echo, para isalampak nyo sa pagmumukha ng mga senador na ito kasi nandyan yung pangalan nila. Ngayon, ano sabi ni Palangga? Akala kasi nila pagod na Pilipinas sa people power, kaya nga ganun sila, akala mo walang pakialam, sabi ni Gabs Born. Bitais na batas, huwag paalisin sa bansa, panagutin ang mga walang iya, sabi ni Gracia Del Valle. Padayon lang, sabi ni Karina Dinopol. Thank you, Palangga. Padayon lang talaga tayo. Gob Stewart, maraming salamat, Palangga. Okay, sa iyong pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat din sa inyo. Ma'am, nabasa mo na ba second write-up the video authenticated? I tag, sino nag-write up? Hindi pa Palangga. Hindi ko pa alam. Sino nag-write up? Sino Diaryo ba? Then, Scorpion, thank you. Ano ang ipipage mo, Maharlika? Hindi mo pa alam Palangga. I have 2 Facebook page. Maharlika Network and Boljakan. Doon ko ipopost sa Boljakan. Ito. O, follow nyo to ha. Boljakan natin ang mga putang. Ito. Bells ko. Nganga bells ko ha. Ito. Shout out sa mga Palangga. Okay, ito. That's my page. Okay, Boljakan. Ayan o. 93 followers kasi yung 1 million natin nilamon ni Lisa. Nilunok ng Jotang Gina. Saka na nila pag tinatumba nila yung Facebook ko, patay na rin ako kasama ang Facebook ko. Hindi siya nagkakamali. Diba? Diyan kayo nagkakamali. And there's another Facebook page. Okay, yan. Maharlika Network. Ayan, live tayo. So anyway, mga Palangga. Now ngayon, look at the, tignan nyo itong mga Jotang Ginamis na mga legislators. Panukala ng Bill C. Pulong Duterte na pinanawagan din natin kanina doon sa Pilipinas nating na mahal na sila mismo ay mag-hair follicle test. Si Baste, si Inday, si Pulong, o ako magpapa-hair follicle test din ako ng bonggang-bongga. So, ang responde nitong mga young goons o sabi ko nga yung mga legislators, okay, ito daw ay sinisingle out, parang sana hindi daw ito layunin ni Pulong Duterte para i-single out si Marcos lang. Kung di ba naman mga bugo? Nakita ninyo, ayaw nila mga kababayan, ayaw talaga nilang, hindi ito papasa hanggat sila nakaupo, hindi ito ipapasa nila itong batas na ito mga kababayan, itong bill na ito, kasi kitang-kita mo na protektado nila ang pusher. Sino ang pusher? Si Liza. Dahil inabutan niya si Cathy Binag inalok niya ng pulburon. Do you want pusher?
Ano pa? No, user, pusher, di ba? Pinush niya. And also user siya. Di ba? User, kasi tumitira siya. And now, protector. So ngayon, kaya itong mga young goons na ito, na tinatawag dyan sa Senado, they are not for you. Wala pong mas napakaganda ng bill na ito. Sabi nga, kung ang mga ordinaryong security guard, janitor, policemen, mga sundalo, di ba? Bago ka pumasok dyan sa iyong, trabaho niyan, you have to undergo hair follicle test. Bakit exempted itong mga kawatan na ito? At bakit pinagtatakpan nitong mga polboronic dyan sa Kongreso? Kasi nga, sila ay pinoprotektahan nila itong bangag na presidente na si Marcos Jr. na pinatunayan, kaya hinahamon ko yung mga yawa na yan, na sinasabi nila, nakakasuhan nila ako dahil hindi daw totoo. Kaya ito na nga yun authenticated. Ulitin ko sa kapapasok lang, the conclusion of this 4 video analysis and 2 audio analysis ay, after conducting a thorough analysis of video, I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that aligned with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Sabi nga dito, ang pag-aaral o pagsasaliksik o pag-analyze nito based on that 4 frames. Ito yon. Ito. Okay? The shifting locations of their artifacts across frames confirm that they are a natural result of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. Malinaw, kaya malakas ang loob kong i-challenge siya mga yawa na yan. Sige po, lahat yan, ng mga bangag, si Abalos, nasaan na ang inyong kaso dito sa Amerika na sinasabi ninyo na ito ay AI? Nasaan na yung mga task force pulburo ninyo? Duwag kayo kasi malalampasok ko si Bangag sa korte na siya talaga ay sumisinghot. Hindi yung tenga-tenga lang ang alam nyo, mga bugo. Maliban pa yung itlog yung bugo. See? And now here, yung asin na naman. Wala nang katapusan ng problema ng bayan. Ambot sa inyo. Ano pang ginagawa ninyo? Wala nang katapusan, mga kababayan. Nasa bingid na kayo ng bangin. Papunta na kayo. Pag nakabangga nyo itong mga bangag na ito, sabi ko, nagitgitan kayo nito sa daan. Pwede na kayong bangbangin ng mga to. Kasi wala sila sa katinuan. Bangag, kaya nilang magpagurgor. Recently, pinakita ni doon sa Pilipinas nating mahal sa SMNI. Ang mga kapulisan na para mga terorista na nakakover yung kanilang mga mukha, wala silang mga badge, wala silang mga ID. Nando doon, nagpa-jogging-jogging doon sa Davao. Iniikutan, iniikutan yung property ng KOJC. Sabi ko nga kanina, anong pinagsasabi nila na shortage sila sa PNP personnel? Nando doon, ilang daan yon. Tinanggal nila yung security personnel ni Inday. Kasi shortage daw. Pero doon, isang tao lang ang hinuhuli nila, okay, na hindi pa convicted, may git 100 yon. Kita niyo ang pinagluloko kayo nito ni Marbil at ni Bangag. Lahat ng mga galaw ng mga kabinete, si Lisa Tanas at si Bangag, well, more on Lisa Tanas ang mayroong basbas niyan. So maniwala kayo dito na may shortage ng personnel. Although, meron naman talaga dahil 228,000 ang ating listed na mga personnel sa PNP based on the report, mga kababayan. And we are like, what? 220 million. Pero, yung pagpunteriya kay Sara Duterte is malinaw na utos ni Lisa Tanas. Kasi gusto nilang magurguryan si Inday. Kaya mag-ingat ka, Day. Gusto kang gurgurin ng mga yan para masolo nila at wala nang, sabi ko nga, pag nagkasmasas-pasa muli si Bangag Jr., dahil addictus benedictus siya Pag na-overdose siya, bilang pumlakda ng bonggang-bongga, di ba? Baka pag namatay ng bonggang-bongga yan, pipilitin nilang buhayin. O tumayo ka, Bongbong, kunyari buhay ka. Ganon-ganon si Bongbong, gaganon. Diba? Dahil nataranta si Lisa Tanas nung nagmaslas-pasang si Bangag nung last year. Nataranta niya, akala niya mapatay, natsugi na si Bangag noon.
Kasi ayaw tumigil sa katitiran ng pulburon. Kaya sabi ko, pag hinagupit kayo lahat ng langit ng Diyos, sana hindi lang isa ang aratayin. Lahat kayo, tandaan ninyo, hindi kayo makapangyarihan dahil hindi kayo Diyos. Mas makapangyarihan ang Diyos at boses ng taong bayan. Kaya I challenge these people, yung mga susunod na leader, bibilib kami sa inyo kung gugurgurin nyo lahat. When I say gurgur, gamitin ang kapangyarihan ng batas, declare kaagad ng GTAI, gurgur, Executive Order Number 001, gurgur, gurgurin ang lahat ng salot sa bayan. Iparada, di ba? Kung pwede lang iparada sa luneta at brrrr, brrrr, di ba? Ang saya siguro, no? I'll be the happiest person in the world. Kapag nagurgur natin ang lahat ng mga salot sa lipunan, ang lahat ng sindikato, mafia, kidnapper, lalo na si Lisa. Kulang ang buhay kulang ang buto niyan, dahan-dahanin, kulang ang buto niyan, kabayaran sa lahat ng kanyang ginawa sa bayan natin at ng kanyang mga kasabwat. You have to act now, mga palangging. You have to act now. Pupulutin kayo lahat sa Sa kumunoy. Magiging ngiwi ang inyong mga anak dahil sila mismo ay mga protector, smuggler, lord ng mga masasamang damo. Lalo na si Penguin, sabi ni Zara Lina, ma'am, yung mga drivers nagrarally. Nagrarally ba? Good! Get out, mga palangga! Dali nyo yung flag ninyo at magsalita na kayo. Gumising na kayong lahat. Putragis, lahat na lang dito. Kawata, lahat na lang. Well, more than kawatan. Sinisira ang buhay ng ating mga kabataan. That's so sad. Narcos bangag, sabi ni Zen. Noto pulboronic addictus benedictus, sabi ni Faye Sontilia. Sabi ni Kyron Barber, gurgurin silang lahat. Worst pa ito nung panahon ni Marcos, sabi ni Jessica Layos TV. Exactly, sabi ko nga kanina, di ba? Excuse me, worst pa. Pinaka-worst sa lahat. Nalagpasan ni Bangag, ni Marcos Bangag Jr. ang lahat ng kasamaan sa mundo. Dapat bigyan siya ng award. Di ba? Demonyo award. Kung meron lang ganun, demonyo o satanas award. Hayop talaga, sabi ni Miley Miles. Sabi ni Galaxy, kung dito na yan sa Singapore, bitay na. Yun ang gusto ko ibalik. Hi, Saralina. So, ibalik na yan. Yan ang unang executive order. Kung sino man ang maupo, gurgurin nyo lahat. Bakit? Bakit kailangan nyo gurgurin lahat ng mga to? Pag pinalusot nyo yan, uulit-ulit, katulad ni Rubio, katulad ni Bakiran. Paulit-ulit na lang yan. Katulad ng mga bangag. See? Wala tayong tutunguhan. Kasi pag hindi nyo dinurgur yan, there's no point para magngal-ngal ako, paulit-ulit na lang. Diba? Magluluto na lang tayo. Hindi na ako mag-bold star. Luto na lang. Mas easy. Diba? Wag na. Kasi kapag nag-bold star ako, kailangan ko pa mag-diet. Hindi na. Luto na lang. Masarap kumain. Right? Puro imported ang drugs. Walang locally manufactured. Sabi ni Troll Buster. Okay? The most satanic award goes to Bangag. Sabi ni DZ Deria. Okay? By the way, mga palangga, thank you so much. At abangan ninyo, I hope available si Miss Cathy Binag. Interviewin ko siya dahil meron siya mga bagong information.